Magandang hapon po sa inyong lahat. Kapag po may program, lalo na po sa aking experience, nung ako po ay nag-aaral pa sa school, nung high school, maging nung college, laging meron pong guest speaker na ini-invite. At kapag po may guest speaker, hindi po yan basta-basta pupunta sa harap para magsalita. Merong kailangan munang mangyari bago siya pumunta para sabihin yung kanyang ibabahagi. Kailangang merong mag-introduce. Yung pong bahagi ng program na Introduction of the Guest Speaker. At ito po ay masalimuot dahil kadalasan kapag programa ng mga estudyante ay estudyante rin ang pinipili. Ano po? Ang teacher pumipili ng hindi mahiyain, ng maganda ang boses, ng magaling magsalita. Ano po? At kadalasan, ito yung mga nasa top sa klase. Yung mga pwedeng iharap kahit biglaan sa mga tao, ang pinipili ay yung pinakamagagaling na mag-introduce dun sa speaker. Sa atin pong ebanghelyo, ganito po ang ginawa ng Diyos. Bago magpahayag ng mabuting balita, ng mensahe ng kaligtasan ng Panginoon, pumili muna siya nung mag-i-introduce sa ating Panginoong Hesukristo. At ang pinili nga niya ay si San Juan Bautista. Siguro nagtataka po kayo, bakit kaya binanggit pa kung sino yung mga leader, kung sino yung mga pinuno nung mga panahong iyon. Gayong ang mahalaga lang naman ay masabi na itong si Juan Bautista ay tinawag ng Diyos at nagsalita para sa pagpapanumbalik ng mga tao sa Diyos, paghingi ng tawad, pagbabalik loob at pagpapabinyag. Pero bakit nabanggit itong mga taong ito? Nabanggit sina Poncio Pilato, sina Emperador Tiberio, sina Herodes, kahit ang mga punong saserdote, mga pari noon, na sina Anas at Caifas ay nabanggit din. Isa lamang po ang ibig sabihin na pwede nating makita sa bahaging ito. Na bagamat marami ang tanyag, bagamat marami ang kilalang tao, bagamat maraming ang makapangyarihan sa panahong iyon, hindi sila ang pinili ng Diyos. Ang pinili ng Diyos ay yung nasa ilang, yung taong halos hindi kilala ng lahat, yung taong napakaaba, yung taong walang masasabi sa lipunan, ano po, hindi kilala ng lipunan upang ipahayag ang pagdating ng ating Panginoon. Pwede sanang tumawag na lang ng mga kilala na para madaling paniwalaan ng mga tao, pero ang tinawag ng Diyos ay yung halos hindi pa kilala ng mga tao. Pero tinanggap ni Juan Bautista at siya ay nagtagumpay. Mga kapatid, isa itong pagpapakita na sa kahit anong kaliitan, meron tayong magagawa. Hindi dahil sa ating kakayahan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ang tumatawag sa atin, kaya ang Diyos ang may kapangyarihang magbigay sa atin ng kakayahan para isagawa ang ating mga gawain. May mga pagkakataon po na tayo ay pinanghihinaan ng loob, lalo na po sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, sa simbahan at maging sa ating kapwa. Sasabihin natin, wala naman ako na may maliit lang, wala naman akong talento, wala naman akong pwedeng gawin diyan. Marami naman yung mga may kaya.
Marami naman dyan yung mga kilalang may magagawa na. Ako'y dito na lamang dahil wala naman akong pwedeng maiambag. Kung meron man ay napakaliit. Isang kaisipang mali dahil ang gantong kaisipan ay ang paglilimita natin sa kapangyarihan ng Diyos. Ito po yung tinatawag na false humility. Baka inakala natin tayo ay mababa ang kalooban sa pagtanggap ng ating kahinaan, pero yung pagtanggap na ito ay hindi naman natin kinikilala yung kalakasan ng Diyos na pwedeng gumalaw sa ating buhay. Kaya nga po, isang halimbawa ng pagtupad at pagtugon sa kalooban ng Diyos, sa misyong ibinibigay ng Diyos, ang buhay ni San Juan Bautista. Na sa kabila ng kanyang kaabahan, tinanggap niya ang kapangyarihan ng Diyos para yung kanyang maliit na tinig, yung kanyang mahinang tinig ay marinig ng napakaraming tao at makapagbalik sa Diyos, makapagbalik loob sa Diyos bilang paghahanda sa kanyang daraanan. Kaya nga po, isa rin itong pagpapaalala sa atin na habang tayo po ay nalalapit na sa panahon ng Kapaskuhan, at habang tayo patuloy na naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, pakinggan po natin yung tinig na ibinigay sa atin ni Juan Bautista. Magbalik loob. Tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Panumbalikin natin ang buhay natin sa ating Panginoong Kristo. Tayo po ay maraming paghahanda na ginagawa. Pero kadalasan, ito pong aspetong ito ang nakakalimutan natin. Narinig natin sa Ebanghelyo na sinabi, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, tambakan ang bawat lambak, tibagin ang bawat burol at bundok, tuwirin ang daang liko-liko, patagin ang daang bako-bako. Nang ibig sabihin po, yung mga bagay na hindi maganda sa atin, yung mga bagay na mali sa atin, yung mga bagay na magsasabing hindi angkop para daanan ng ating Panginoon ay ating baguhin. Nang sa gayon, siya ay tunay na makapasok sa ating buhay. Nang sa gayon, siya ay tunay na makapaghari sa ating mga puso. Mga kapatid, ang pagkilala natin sa ating mga kahinaan ay isang bagay upang tayo ay makahingi ng tawad sa ating Panginoong Kristo. Pero isang bagay pa rin po ang makilala natin ang ating mga kahinaan para kinanlin ang kapangyarihan at kalakasan ng Diyos. Ito po ang ating pagsikapan at sa mga sandaling tayo nanghihina sa paglilingkod, sa pagtanggap sa misyon at hamon ng Diyos, tingnan natin ang halimbawa ng buhay ni San Juan Bautista. Nang sa gayon makita natin na sa kahit anong kaabahan, na sa kahit anong kaliitan, tayo ay pwedeng makabahagi sa misyon ng Diyos. At sa lahat ng pagkakataon, pagsikapan nating mapakinggan, hindi lang mapakinggan, kundi maisabuhay ang pagbabalik loob at pagtupad sa kalooban ng Diyos.